Misdirection is redirection. Sa personal natin na buhay at sa pagnenegosyo, meron talagang mga pagkakataon mga boss na akala natin ay sobrang malas natin, akala natin ay failure na tayo, pero meron pala yung rason bakit yun nangyari. Ayun, so kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rudy Silvido, isa po akong computer store owner for 6 years. At isa po akong negosyante mga boss na mahilig tumakbo. Ma-share ko lang sa inyo yung na-experience ko last year. So last year mga boss, meron akong isang venture na sinimulan which is yung Blue Arm Plus. Yung Blue Arm Plus is isang platform wherein doon po mag-aabot yung customer tsaka yung mga technician. To make the long story short mga boss ay hindi siya okay yung karanasan ko doon, and it end up na gumastos ako ng siguro more than 300,000. Ganito kasi yung nangyari mga boss. Last year, nung nag-decide ako na gagawin ko yung platform, ay in-outsource ko yung development ng application and sa technology. Ayaw ko kasi dati mga boss na mag-hire ng isang in-house na back-end developer. Kasi yun nga, magastos at the same time, hindi rin natin yun kaya. So, yung ginawa ko last year mga boss ay nag-outsource ako sa isang company from India. So, nung una mga boss, yung experience ko talaga is okay naman yung pakikitungo ng mga Indian sa akin. Pero yung development kasi namin mga boss ay sobrang tagal. Siguro mga 6 months na yung dumaan ay hindi pa rin siya na turnover. Siguro mga 8 to 9 months bago siya natapos. So, syempre, i-turn over na nila yung application sa akin and lahat ng source code. Doon ako nagka-problema. Dahil yung mga Indian na yan, yung mga lintik na Indian na yan, hindi nila binigay lahat ng source code. So, meaning to say, if kami yung magme-maintain ng application, wala, meron talagang bugs kasi hindi nila binigay lahat. So, yung duda ko is gusto nila na sila yung mag-maintain ng application. Kaya pinahirapan nila kami sa source code, no? Hindi nila totally binigay lahat. Pero knowing na binayaran ko yun lahat, yung buong system, and ayun lang, sad to say, di siya ganun ka-smooth yung na-experience ko doon sa mga Indian. Pero, ito yung magandang nangyari mga boss. Noong naging okay pa yung application, kumbaga smooth and running siya, okay yung application during that time. Meron kaming na-onboard na mga technician, siguro hindi lang lalampas sa 20. So, ang ginawa ko kasi dati mga boss, bago ako nag-decide na magpagawa ng application, dapat kumikita yun, di ba? So, manually, kumikita siya kasi technically kasi mga boss sa amin, meron talagang nagpapa-home service. So, kumbaga, ano na yon, given na yon sa computer business na merong magpapa-home service, merong magpapa-cleaning, ayun. Yun yung kagandahan. So, technically, okay yung idea, gumagana siya. Yung problema ko talaga is paano maghanap ng legitimate na partner, yung trustworthy na partner. Kasi meron mga 20 plus yung na-testing namin, and then most of them maganda sa resume, maganda yung portfolio nila, pero pag nandoon na sa actual, wala, sablay. Okay? Meron ding iba na sinabi nila nanggaling sila sa ganitong shop, and then pagtatawagan na namin yung isang shop or computer store, wala pala siya doon. Meron ding iba mga boss na sinasabi nila na meron silang experience na 3 years, ganon, sa as a computer technician, pero in reality wala, beginner lang talaga. So yun yung mga scenario, yun yung mga problema na na-experience ko dati. And based doon mga boss, kasi ako yung nag-hire.
ako yung nag-i-interview. So doon ko nakita yung problema pala. Sabi ko sa HR ko, ma'am, ang hirap humanap ng mga computer technician na matitino. Kung wala kang standards, madali lang humanap kasi ang daming mag-a-apply sa iyo eh. Pero pag meron ka kasing hinahanap na standards, so doon ka mahihirapan. So yun yung isa sa problema ko dati. And natanong ko rin yung mga kaibigan ko na meron din silang computer business, no, and yun nga, isa din daw yun sa pain points nila, isa din daw yun sa problema nila kung paano sila mag-hire ng matitinong mga computer technician. So doon siya pumasok yung idea na since nasabi ko kasi sa HR namin, meron akong HR eh, nasabi ko sa kanya yun yung problema ko na nahirapan ako sa pag-hire. So sabi ko kaya pala yung mga manpower agency ay matatag sila, and then parang nakita ko sa kanila na okay yung business nila and sila talaga yung nagsosolve ng malaking problema sa mga negosyante. Ayun, nag-reply din sa akin yung HR ko, sabi niya na why not mag-create ka ng manpower services kasi meron ka ng mga kliyente, and then meron ka na ring resources. So yun yung sabi niya. Sabi ko naman ayaw ko na pumasok sa ganyan dahil hindi ko naman siya 40. 'Di ba? So kagandahan ng mga boss is yung HR ko is yun yung 40 talaga nila. So ayun, doon siya nabuo na nagkaroon pa ako ng negosyo na ganon. Dahil sa problema na nakita ko na ang hirap pala talagang maghanap ng matitinong computer technician. So, ayun lang, based naman sa experience ko na kahit na failure siya, pero at the end of the day, meron palang malaking opportunity na nag-aantay. So, another example mga boss, no, this year, 2026, ay nag-decide kami na mag-transfer, no, sa isang malaking space, and then i-close ko yung retail store ko. So, yan yung plano ko talaga, matagal na. And nung January, meron ako nahanap na isang malaking space. So, okay na kami doon, kami ni Michelle. Nag-down na kami ng 2 months advance, 2 months deposit, tapos nagbayad na kami ng cheque. Sobrang mahal ng renta kasi prime location, and then malaki din yung space. Kaso, ang problema, yung may-ari is ayaw niya na i-declare namin yun sa BIR. I don't know kung ano yung rason niya, pero yun yung nagka-problema kami kasi kami legitimate business kami, and gusto niya kasi is yung kung magnenegosyo ka parang hindi siya registered. Parang ganon yung sabi niya, na ang gusto niya is yung online lang. Pero kami kasi hindi kami pwedeng ganun eh. Kasi yung mga kliyente namin, number one is mga malalaking korporasyon, malalaking kumpanya. So kailangan talaga namin na mag-declare sa BIR. And ayun, yun yung problema. And paano na talaga kami, pa-transfer na kami doon, kumbaga ang dami ko ng plano doon sana. Parang in a snap o few seconds lang nagbago lahat kasi hindi na siya matutuloy. And ayun, kagandahan doon mga boss is nakuha naman namin yung binayad namin na advance payment, no, sa cheque, and then yung 2 months advance tsaka 2 months deposit. So yun yung malaga. So ito yung twist mga boss. After 2 weeks, meron ako nakita na isang listing na wherein merong isang malaking bahay na for rent daw and available. So ayun, pinuntahan namin, and then maganda yung experience namin dahil yung broker is madaling kausap, and then madali kaming nagkasundo. Nag-down payment kami, nagbayad kami, and sa ngayon dito kami nakatira. Ayun, so ito na yung bahay. Okay? At bonus pa doon mga boss ay nakatipid kami ng 50% sa base doon sa monthly sana namin doon sa kabila. Ganun kami ka-blessed ni Lord
Na kumbaga, merong mga opportunity na as of the moment mga boss ay hindi mo makukuha, pero yun pala ay redirection lang yun ng Panginoon na, oy, wag ka dyan kasi baka magkakaproblema ka dyan sa cash flow. So, doon ka na lang sa kabila kasi medyo mura doon. So, ayun mga boss, yun yung dalawang pwede kong ma-example na masasabi ko na thank you Lord. Kasi kahit na ganon yung na-experience ko ay parang ginaid kami ni Lord na dito kayo. Kasi dito kayo, mas okay kayo dito. Parang ganon. Which is that experience ay pwede siyang mangyari sa atin sa personal life natin. 'Di ba? Baka nag-break up kayo ng boyfriend mo. And then after a month, nakita mo na ay buti na lang nag-break up kami kasi nakita mo ang dami palang bisyo nun. Merong mga babae, palasugal, palainom, 'di ba? So, meron mga ganun. And sometimes sa pagninegosyo din mga boss, meron ding mga ganun na minsan meron tayong makakasalamuha na mga supplier na sakit sa ulo, no? And then kumbaga binigyan ka ng malaking problema. At dahil dun pala mga boss, ay dun ka matututo na kung paano ka kumilatis ng mga supplier, paano ka makipag-deal ng mga supplier, parang ganon. Minsan meron din tayong makakasalamuhan ng mga customer na masakit din sa ulo. Binigyan ka rin ng maraming problema. Pero alam nyo ba mga boss, yung mga customer na yon, yung mga sakit sa ulo, sila pa yung may malaking ambag sa negosyo mo kasi doon ka nag-improve. Doon ka mas natuto. So, yun lang naman, doon tayo sa positive side. Sometimes, yung mga kapalpakan natin, yung mga failures natin sa negosyo, yung mga setbacks natin na nararanasan ngayon, sometimes parang ano lang siya na parang nire-ready ka lang ng Panginoon para sa isa pang mas malaking opportunity. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na whatever problem na mangyayari or whatever challenges na kinakaharap mo ngayon ay meron po yang kapalit na opportunity. Like kagaya ngayon mga boss, merong gera sa Middle East, no? Iran versus US and versus Israel. Other people mga boss ay kinakabahan dyan. Even ako, kinakabahan din ako. Pero dun tayo sa brighter side. Ano ba yung opportunity na dala niyan? Okay? So, kung ikaw, kung isa kang negosyante, paganahin mo yung utak mo. Dahil alam ko mga boss, at sure ako mga boss, na yung gera na yan ay meron talaga yung dalang opportunity. So, yan yung aabangan natin kung ano man yung possibilities na mangyayari, wala na tayong magawa doon. Pero doon sa respond natin or doon sa kung paano tayo mag-adapt sa sitwasyon, yun yung mas mahalaga. Kasi ang problema dito mga boss, kapag nagpadala ka sa problema mo ngayon or kung ano man yung challenges na meron ka ngayon, kapag ikaw ay nagpadala at ayaw mo yung harapin, sure ako mga boss na yan yung dahilan bakit magkukulaps yung negosyo mo. Sometimes mga boss, yung mga problems that we are dealing every day ay sometimes all we have to do is to deal with them. Kailangan lang natin sila na harapin. Kasi the more na kinakarap mo yung mga problema mo, sure ako mga boss na makakahanap ka talaga ng solusyon dyan. Kung meron kang utang, huwag mong takbuhan. Okay? Kausapin mo yung pinagkautangan mo. Kung meron kang problema sa mga tauhan mo, kausapin mo, harapin mo. 'Di ba? Kung meron kang problema sa suppliers mo, then talk to them. Hanapin mo kung ano talaga yung pinaka-root ng problema nyo. Mahahanap at mahanap mo talaga yung solusyon dyan. So, ayun lang mga boss, no? Sana meron kang nakuha to this topic, no? Invite pala kita mga boss. Meron po tayong grupo, ayan, para sa mga computer business owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!